13 milya mula China. Naroon ang Palasyo Imperial ng Tokyo. May lawak lang itong 1.3 milya kwadrado. Pero noong dekada 80, mas mahalaga pa ito sa lahat ng ari-arian sa California. Walang saysay sa praktikal. Pero ganyan ang hitsura ng bula noong 91, humigit kumulang. 20 trilyon ang halaga ng mga ari-arian sa Hapon. 5 ulit na mas mataas kaysa sa United States. Noon, halos 1/4 ng ekonomiya ay real estate at construction. At akala ng lahat ay magtatagal ito. Bihira magtagal ang mga bula. Kapag pumutok ito, bumabagsak ng malaki ang presyo ng lupa. Nabaon ang mga bangko sa mahigit $1 trilyong na hindi magandang pautang. Tumaas ang unemployment at bumulusok ang Japan sa 25 taong resesyon. Ang pagbagsak ay hindi eksepsyon kundi pattern. Inuulit lang ng kasaysayan ang sarili sa iba-ibang bansa at tindi ng bersyon. Hindi ako naaalala ng Japan kapag tinitingnan ko ang China. 3 pagkakamali ang nagpalala nito. Susubukan ng Chinese bot na i-downvote ang mga video na naglalantad sa kanila. Kaya pakiclick ang like button para makatulong. Salamat. Sa halos 3 dekada, naging parang himalang makina ang real estate market ng China. Matapos ipribado ng gobyerno ang pabahay noong 1998, dumami ang konstruksyon sa mga lungsod. Milyon-milyong tao ang lumipat mula sa mga rural na lugar papunta sa kumikislap na mga sentrong urban. At ang mga karaniwang pamilya ay nakita ang kanilang yaman na dumoble dahil lang sa pagmamay-ari ng isang apartment. Di lang basta boom sa pabahay. Ito ang nagtulak sa pag-angat ng China bilang superpower. Sa ika-21 siglo, halos di masukat ang bilang ng real estate at kaugnay nito. Ang mga pagawaan ng bakal, pabrika ng semento, gumagawa ng muebles, bangko, at kumpanya ng konstruksyon ay bumubuo ng 5% ng gross domestic product ng China. Pero narito ang nakakabaliw na bahagi. Karaniwang ang pamilyang Chino ay may 60-17% ng ipon nila sa ari-arian. Higit doble kaysa Amerikano sa real estate. Mas umaasa ang lokal na pamahalaan dahil 40% ng kita nila ay galing sa bentahan ng lupa sa mga developer. Noong 2021, sumabog ang isa sa mga problemang ito. Ito ang Evergrande Crisis. Akala ng marami nagsimula ito noong 2021, pero ang totoo ay kahit sinong nagtatrabaho sa sektor na ito ay madaling matukoy kung ano ang mangyayari dahil ang buong sektor ay nagpapatakbo ng isang panlilinlang, pero legal na panlilinlang. Ang mga Chinese developer ay nagpapatakbo ng legal na pyramid scheme. Nagbebenta ng di pa umiiral na apartment. Ilalagay nila sa bulsa ang pera. Gagamitin ito para bumili ng mas maraming lupa. At paulit-ulit nilang inuulit ang siklo. Ang problema sa modelong ito, gumagana lang ito habang tumataas ang presyo at patuloy ang pagpapautang ng bangko. Kaya nalulubog sa utang ang mga developer. Walang pakialam ang mga tao at tuloy ang kasiyahan. Sa wakas, nagpasya ang pamahalaan ng China na itigil ito. Noong Agosto 20, inilabas nila ang 3 Red Lines Policy. Ang iisang bagay na iyon ang nagtanggal sa lahat. Nagpatupad ang Bangko ng Bayan ng China at Ministry ng Pabahay ng 3 mahigpit na patakaran sa pananalapi na dapat sundin ng mga developer. Kung hindi ay paparusahan sila. Una, ang asset to liability ratio ay dapat mas mataas sa porsyento. Pangalawa, ang net debt to equity ratio ay dapat mas mababa sa 100%. Pangatlo, ang cash to short-term borrowings ratio ay dapat mas mababa sa 1. Sa pinakasimpleng salita, para sa bawat $100 na halaga ng ari-arian na pagmamay-ari ng isang kumpanya, hindi ito dapat may utang na higit sa $70. Ang kabuuang utang nito ay hindi dapat mas mataas kaysa sa tunay na pagmamay-ari nito. Pangatlo, dapat may sapat na cash ang kumpanya para mabayaran ang mga utang na kailangang bayaran sa loob ng susunod na taon. Pero ito ang nagsilbing oxygen para sa karamihan ng mga real estate na kumpanya. Pinutol iyon ng China, kaya huminto agad ang real estate. Resulta, walang pautang, bonds, o lifeline. Pinipilit ng gobyerno ang mga kumpanya na ayusin ang pamamalakad at itigil ang pagsusugal gamit utang. Maganda ito sa papel, pero sa realidad, halos napatay ang industriya. O masasabi nating talagang mangyayari rin ito kahit papaano. Tumigil na ang mga dayuhang mamumuhunan sa pagpapautang sa Chinese developers. Sobrang maingat na ang mga bangko sa China at nagpapautang na lang sa state-owned companies o sa mga government-approved projects
na tinatawag na whitelist. Pinasabog ng gobyerno ang bula, pero ngayon walang gustong magpondo sa industriya. Sinisisi ng lahat ang gobyerno o kumpanya. Sa totoo, ang may sala ay teorya ng greater fool na gumulo sa lahat ng bomba nang bumagsak ang presyo ng bahay noong 22 hanggang 25. May isang mahalagang bagay na nasira sa pananaw ng mga Tsino tungkol sa pamumuhunan. Sa loob ng mga dekada, ang pagbili ng ari-arian ang itinuturing na pinakamatalinong gawin sa iyong pera. Pero ngayon, ang buong luhikang iyon ay gumuho na. Ang pag-upa ng apartment sa malalaking lungsod ng China ay nagbubunga ng mas mababa sa 2%. Hindi ito iniinda ng mga bumibili dahil ang government bonds ay mas ligtas at nagbibigay ng kaparehong kita. Ang totoong problema ay nasa ikalawang dagok. Ang presyo mismo ng mga ari-arian ay bumababa. Hindi lang mababa ang kinikita ng mga mamumuhunan, kundi nalulugi pa sila sa dalawang aspeto ng sabay. At tumagal ito ng matagal na panahon. Bumibili ang mga tao ng sobrang mahal na mga ari-arian. Hindi dahil mahalaga ang mga ito, kundi dahil naniniwala silang may ibang bibili nito mula sa kanila sa mas mataas na presyo sa hinaharap. Sa pananalapi, tawag dito ay greater fool theory. Napansin ba ng mga Tsino ang pagkakamali? Oo, pero tumigil ba sila sa pagbili ng ari-arian? Hindi sila tumigil. Hindi dahil hangal sila, kundi dahil mataas ang pag-asa nila sa alamat ng real estate. Kahit bumagsak ang industriya, matatag pa rin ang alamat na ito. Tinawag itong Vanka Company Limited. Bukod sa mga empleyado, naniwala ang lahat na hindi ito babagsak dahil may sapat silang dahilan. Sa loob ng maraming taon, itinuring ang Vanka bilang gintong pamantayan ng responsableng pamamahala sa industriya. Siya ang tanging developer na pinagkakatiwalaan ng mga mamumuhunan kahit bumabagsak na ang lahat ng iba pa. 3 dahilan kung bakit ito paborito ng industriya. Malaki ang suporta nito mula sa Shenzhen Metro Group, pag-aari ng estado na may malaking bahagi sa kumpanya, na nagbigay dito ng kredibilidad. Hindi gaya ng Evergrande, iniwasan nito ang labis na utang. Nakatuon din ito sa tuloy-tuloy na pera, mabilis na balikpuhunan, at disiplinadong utang. Parang may di nakikitang panangga si Vanka na nagpoprotekta sa kanya mula sa kaguluhan ng mga kakumpetensya. Kung si Evergrande ang simbolo ng pabaya at labis na utang sa industriya ng pabahay sa China, si China Vanke ang kabaligtaran nito. Ang siguradong taya, ang kumpanyang tama ang lahat ng ginagawa. Isa itong panangga laban sa kaguluhan. Isang pananggang may mga bitak. Iilan lang ang nakapansin dahil noong 24, mas magaling na lampasan ni Vanka ang unos at patuloy na nakakakuha ng kredito kahit wala ng pagkakataon ang iba. Pagsapit ng huling quarter ng 25, biglang bumukas ng malaki ang mga bitak na unti-unting nabubuo sa ilalim ng ibabaw. Lulubog na ang kumpanya sa bumabagsak na benta at may napakalaking alon ng mga bayarin sa utang na paparating na hindi na talaga nila kayang bayaran. Pero kahit sa puntong ito, hindi pa rin alam ng mundo ang krisis. Nalaman lang nila ng mismong si Vanka ang nagbigay ng senyales ng kanilang pagbagsak. Parang nakakabaliw pakinggan, di ba? Bakit nga ba mag-aanunsyo ang isang tao ng sarili nilang pagbagsak? Tama, wala na silang pagpipilian kaya nagbago ang lahat dahil sa anunsyo. Noong Nobyembre 25, humingi ng pahintulot si Vanka sa mga bondholder na ipagpaliban ang pagbabayad ng 2 bilyong yuan bond na nagkakahalaga ng dolyar. 283 milyon na dapat bayaran sana Disyembre 15. Nais nilang ipagpaliban ang buong bayad, principal at interest, ng 1 taon hanggang 26. Hindi rin ito hindi kilalang offshore na instrumento. Isang domestic bond ito na pagmamay-ari ng Chinese investors. Unang beses sa kasaysayan ng kumpanya na hindi nakabayad sa oras si Vanka. Mas nakakabahala pa sa krisis na ito kung gaano kabilis lumala ang pera ni Vanka. Noong Hunyo 25, may 69 na bilyong yuan pa ang kumpanya. Pagdating ng Setyembre, bumaba ito sa bilyon. Malaking bahagi ng pera ay hindi magalaw dahil nasa escrow account ng proyekto at bawal gamitin pambayad ng utang ayon sa batas. Babala ng SP Global Ratings, haharap si Vanka sa malaking maturity wall ng bonds na malapit ng mag-due at negatibo ang inaasahang operating cash flow. Doon nagsimula ang pagkataranta nang lumabas ang balita. Nang lumabas ang balita, bumagsak ang mga bond ni Vanka. Ang yuan bond na magmamature sa Marso 27
mula 85 sentimos kada yuan ilang araw ang nakaraan. Bumaba sa 40 sentimos noong Nobyembre 25. Ang stock ng kumpanya na nakalista sa Hong Kong ay bumagsak sa pinakamababang antas sa kasaysayan at ang mga shares nito sa Shenzhen ay bumaba sa level na huling nakita noong 2008. Itinigil ng Shenzhen Stock Exchange ang kalakalan sa 7 exchange-traded bonds ng bangka dahil sa matinding bentahan. Mas grabe ang nangyari sa offshore dollar bonds. Ang Nobyembre 27 na bond bumagsak mula 55 sentimo kada dolyar hanggang 23 sentimo sa ilang araw lang. Pero may isa pang dambuhala na nagpalala ng pagbagsak. Pagsapit ng Oktubre ng 25, ang mga bagong presyo ng bahay sa China ay bumabagsak sa pinakamabilis na buwan ng bilis sa loob ng isang taon. Malinaw na mahina pa rin ang demand sa sektor ng ari-arian. Kahit maraming pangakong pagpapatatag ng gobyerno. Naalala mo ba ang pagbagsak ng Evergrande? Bumagsak ito noong Setyembre 21 ng hindi mabayaran ang 100 at 31 coupon payments. Kaya naging pandaigdigang balita ang krisis sa ari-arian ng China. Paulit-ulit nang nangako ang gobyerno ni Pangulong Xi Jinping na aayusin ang problema. Pero laging kulang ang solusyon. Ang dating isang katlong ambag ng industriya sa gross domestic product ng China ay patuloy na bumababa. Nawawala ang pag-asa, bumabagsak ang numero, at tila kamalasan na lang hanggang sa dumating ang mahiwagang sandali noong Setyembre 24. Noong buwang iyon, nagpatupad ang gobyerno ng suporta. Binaba ang mortgage rates, niluwagan ang pagbili, at hinikayat ang mga bangko sa pagpapautang sa piling proyekto. Panandali ang bumagal ang pagbagsak at tila bumubuti ang merkado ng mga ari-arian. Nagbigay ito ng kaunting ginhawa sa mga bumibili at mga developer. Pero hindi nagtagal ang ginhawang iyon. Noong Oktubre 25 bumagsak ng 41.7% ang benta ng top 100 developer kumpara sa nakaraang taon. Naging 253 bilyong yuan na lang. Ito ang pinakamalaking pagbagsak nitong mga buwan at mahalaga ito sa atin. Hindi gumagana ang mga hakbang ng gobyerno para pagaanin ang sitwasyon. Kung titingnan mo sa mas malawak na perspektibo, umabot sa 814.5 milyong metro kwadrado ang benta ng bagong pabahay sa bansa noong 2024. Bumaba iyon ng porsyento kumpara sa nakaraang taon. Pero ito ang punto. Hindi ito bigla ang krisis. Matagal na nating nasasaksihan ang unti-unting pagbagsak na ito sa loob ng maraming taon. Noong 2000 at 21 bumaba ang benta ng 25.7%. Tapos noong 2000 at 22 bumaba pa ng 17.3%. Kita ang trend. Pabilis ng pabilis ang pagbagsak nila. Noong una, binigyan sila ng 25 ng maling pag-asa. Unang quarter, 185 bilyong parisukat na metro ang benta. Bumaba ng 243%, halos walang pagbabago. Akala ng mga tao, baka nakabawi na tayo. Pagsapit ng kalagitnaan ng taon, umabot sa 183.6 na milyong parisukat na metro ang kabuuan ng unang kalahati. Bumaba lang ng 4.4% na may kabuang benta na halos 3.9 na trilyong yuan. Pagsapit ng Hulyo, nawala ang optimismo. Bumagsak ng 24% ang benta sa 200 at 11 bilyong yuan taon-taon. Tandaan, bumaba ito ng malaking 8% mula Hunyo. Narito ang mga eksperto na may dala pang masamang balita. Sabi ng mga eksperto, bababa ng 3.7% ang presyo ng bahay sa 2,000 at 25. At hindi rin inaasahan ang ginhawa sa 2,000 at 26. Hindi pa natin makikita ang katatagan hanggang 27. Noong Oktubre, bumaba ng 2.2% ang presyo ng mga bagong bahay sa 70 pangunahing lungsod kumpara noong nakaraang taon. Na, sa totoo lang, parang magandang balita dahil ito ang pinakamabagal na pagbaba mula noong Marso ng 24. Tingnan mo ang buwan ng datos. Bumaba ng 0.5% ang presyo mula Setyembre hanggang Oktubre. Pinakamalaking pagbaba ngayong taon. Noong Hunyo, bumaba ng 0.3% buwan-buwan, pinakamabilis sa 8 buwan, at 3.2% taon-taon. Sa ikalawang kwarter, bumaba ng 0.38% ang tunay na presyo kapag may implasyon. Dito nag-iba ang sitwasyon.
Noong Nobyembre, tumaas ng 37% ang presyo ng bagong bahay mula nakaraang buwan. Mukhang maganda pakinggan, di ba? Bukod sa presyo ng resale na bahay, bumaba ng 10.4% ang pangalawang merkado. Nahati na sa dalawa ang merkado. Walang kumpiyansa ang mga muling bentang bahay. Sa gitna ng dilim, may liwanag sa Shanghai. Ito lang ang nag-iisang Tier 1 na lungsod na patuloy pa ring lumalago, kung saan tumaas ang presyo ng 5.7% taon-taon noong Oktubre at isang kahangahangang 10% pagtaas taon-taon sa mga bagong bahay noong Marso. Pero ang Shanghai ang natatanging patunay sa patakaran. Ang totoong bangungot ay ang mga hindi pa nabebenta. Noong Agosto 25, may humigit kumulang 700 at 62 milyong metro kwadrado ng natapos na pabahay na bakante at hindi ginagamit. Mas mataas ito kaysa 533,000 metro kwadrado noong 24. Noong Marso, umabot sa 121.58 milyong metro kwadrado ang inventaryo ng tirahang pwedeng ibenta. Ang inventory turnover ratio, sa madaling salita, gaano katagal bago maibenta ang lahat, ay bahagyang bumuti sa humigit kumulang 21 buwan mula sa pinakamataas nitong halos 26 na buwan noong Abril. Pero 2 taon pa ring hindi nabebenta ang mga bahay at dumarami pa. Ito ang nakakatakot na bahagi. May mga inventaryong hindi pa natin napag-uusapan. Kapag tiningnan mo ang agwat sa pagitan ng plano ng mga developer na itayo at ng aktwal na naibenta nila, may tinatayang 600 milyong metro kwadrado na parang nagkukubli sa dilim sa buong merkado. May utang na 164.3 bilyong yuan na may interes ang bangka ng China. Kahit pumayag ang Shenzhen Metro Group na magbigay ng emergency loan na hanggang 2 bilyong yuan ngayong buwan, posibleng pinapatagal lang nito ang hindi maiwasan. Ipinapakita ng mga ulat pinansyal na nagbigay ang Beijing ng paunang gabay sa lokal na pamahalaan ng Shenzhen na isaalang-alang ang isang market-oriented na paraan sa pagharap sa utang ng bangka, na sa madaling salita ay ibig sabihin ay hayaan na lang ang mangyayari nang walang malaking tulong mula sa gobyerno. Ang kinatatakutan ngayon na kumakalat sa merkado ay ang pagkalat ng problema. Kapag bumagsak si bangka, lalo pang mahihirapan ang ibang developer sa refinancing at ang pressure sa pagbebenta sa merkado ng pabahay ay maaaring biglang bumilis na magdudulot ng mas mabilis pang pagbagsak ng mga presyo kaysa sa kasalukuyan nilang pagbaba. Nang lumabas ang distress signal ni Vanka, nagpanik ang merkado at kumalat ang pinsala sa marami, hindi lang sa isang kumpanya. Sa ilang araw lang, si Vanka na dating pinagkakatiwalaang ligtas na puhunan ay biglang nagmukhang baka hindi tumagal ng 1 taon. Sa huling bahagi ng Nobyembre, halos binigay na ng SP Global Ratings ang huling hatol ng tuluyan nilang ibinagsak ang credit rating ni Vanka. Mula sa dating mataas, ay bumagsak ito sa CC7. Hindi lang masama, kalunos-lunos pa. Iyan ang rating na ibinibigay kapag iniisip ng mga analyst na malamang ay hindi ka na makakabayad sa loob ng 6 na buwan. Nilagyan nila ng tinatawag na credit watch na may negatibong implikasyon at hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Sinabi nilang hindi na kayang sustentuhan ni Vanka ang kanyang pinansyal na kalagayan at mabilis nang nauubos ang pera ng kumpanya. Naging magulo ang lahat matapos ipahayag ni Vanka na hindi nila kayang bayaran ang bond sa oras. 6 sa kanilang bond ang bumagsak at nabawasan ng mahigit 10% ang halaga sa ilang oras. May isang bond na sobrang grabe. Bumagsak ito ng 2% sa isang trading session lang. Kinailangan itigil ng stock exchange ang trading para maiwasan ang pagbagsak. Pati sa international na merkado, ang dollar banda ni Vanka na due sa 27 binebenta na lang ng 20 sentimo kada dolyar. Malinaw na kung anong ibig sabihin nito. Sumuko na ang mga dayuhang mamumuhunan sa pag-asa na mabawi ang kanilang pera. Patuloy ding bumagsak ang stock ng kumpanya. Umabot sa pinakamababang presyo ang shares sa Hong Kong. Bumagsak ang shares sa Shenzhen sa presyo noong krisis pinansyal 2000 at 8 na nagdulot ng takot sa lahat. 2 malalaking bangko sa China ang tumanggi sa emergency loan na hinihiling ni Vanka para sa bayarin ngayong Disyembre. Malaki ang epekto nito dahil pinipilit ng Beijing ang mga bangko na magpautang sa property developer kahit ano paman. Kung ganoon katindi ang takot ng mga bangko sa pananalapi ni Vanka,
na ayaw nilang magpautang kahit sa kumpanyang suportado ng Estado at nilalabag ang utos ng gobyerno, alam mong wala ng pag-asa ang sitwasyon. Lumabas na ang safety net na yon ay may malalaking butas pala. Oo, tumulong ang Shenzhen Metro kay Vanka noong umpisa ng 25 sa pamamagitan ng pautang na mahigit 30 bilyong yuan. Sinabi rin nila sa publiko ang tamang suporta sa kumpanya. Sa katapusan ng taon, nagbago sila. Mas maraming kondisyon, mas mahigpit na garantiya, at mas magagandang termino ang hinihingi bago tumulong muli. Ang totoong paggising ay nangyari nang malaman ng lahat na isinuko ni Vanka ang 57% bahagi niya sa OneWall, ang negosyo ng pamamahala ng ari-arian. Kumikita na iyon, pero ibinigay pa rin para makakuha ng pautang mula sa Shenzhen Metro. Hindi ito pagsagip, parang sanglaan lang. At pinatunayan nito na kahit ang suporta mula sa gobyerno ay may kapalit at may hangganan. Saan patungo ang merkado ng ari-arian sa China? Sa 2025. Sa totoo lang, ang kaguluhan ay tila nauwi na lang sa isang pangit at tuloy-tuloy na pagbagsak na lalo pang lumalala, kahit anong gawin ng kahit sino. Niluwagan ng gobyerno ang ilang patakaran sa mga pangunahing lungsod para hikayatin ang mayayaman na bumili ng mamahaling apartment. Nakatulong iyon ng kaunti sa taas ng merkado, pero maliit lang ito kumpara sa totoong sitwasyon. Pero ang totoong nagpapakita kung gaano katakot ang mga kumpanyang ito ay ang pagtingin sa mga bagong simula ng konstruksyon, dahil ipinapakita nito kung naniniwala pa ba ang mga developer na may kinabukasan pa ang negosyong ito. Patuloy bumababa ang mga numero. Halos isang kapat ang ibinagsak noong 24 at bumaba pa ng 20% sa simula ng 25. Tumigil na halos ang mga developer sa pagbili ng proyekto dahil di nila alam kung paano kikita at abala sila sa pagharap sa susunod na buwan. Ang mas nagpapalala pa rito ay hindi pa nila natatapos ang mga gusaling na simulan na nila. Yung mga proyekto kung saan naibigay na ng mga pamilya ang buong ipon nila bilang paunang bayad. Sumisigaw na ang gobyerno sa mga kumpanyang tapusin ang mga bahay dahil takot sa kaguluhan. Pero bumaba pa rin ng halos 15% ang completion sa unang kalahati ng 2025. Bakit? Dahil gipit na ang mga developer, di na nila kayang pasahurin ang mga construction worker kahit may bantay na opisyal ng gobyerno. Noong Oktubre, mahigit 7 trilyong yuan na pautang ang naaprubahan para sa whitelist projects. Sapat daw para tapusin ang milyon-milyong apartment. Sa una, mukhang kamangha-mangha. Pero kapag inaral mo ng mabuti, lumalabo ang sitwasyon. Hindi ibig sabihin na nailabas na ang pera kapag naaprubahan na. Inamin ng Agricultural Bank of China na 5% lang ng inaprubahan nila ang nailabas noong kalagitnaan ng 25. Napansin din ng ilang analyst sa Trivium China na may kahina-hinala. Patuloy na inianunsyo ng gobyerno ang malalaking pagtaas ng mga naaprubahang pautang mula 4 na trilyon hanggang 7 trilyon. Pero kung titingnan ang aktual na datos ng kredito, halos hindi nagbago ang perang napunta sa mga developer. Malamang kinukuha lang ng mga bangko ang dating pautang at nilalagyan ng whitelist label para mapasaya ang boss sa Beijing. Hindi naman sila madalas magbigay ng bagong pautang. Kahit may financial engineering at kaduda-dudang accounting, epektibo pa rin ang whitelist sa tunay nitong layunin. Sa katapusan ng 25, natapos at nalipatan na ng mga pamilya ang mahigit 7.5 milyong matagal ng abandonadong bahay. Mahalaga ito dahil may mga home buyer na nag-organisa ng mortgage boycott na ang ibig sabihin, kung hindi matatapos ang apartment nila, hindi sila magbabayad ng utang. Kapag kumalat ang kilusang iyon, maaaring bumagsak ang sistema ng pagbabangko. Ang pagpapatapos ng mga bahay ay hindi lang issue ng real estate, kundi para maiwasan ang pagsabog ng bansa. Ang pagbagsak ng mga ari-arian ay nagdudulot ng malaking krisis na banta sa pamahalaan. Pinopondohan ng mga lokal na opisyal sa China ang mga bagong subway, paliparan at highway sa pamamagitan ng pagbebenta ng lupa sa mga developer at pagkatapos ay pag-utang gamit ang mga inaasahang benta ng lupa sa hinaharap sa pamamagitan ng mga espesyal na sasakyan na kanilang itinayo. Bumagsak ang merkado ng ari-arian. Bumagsak ng 16% ang bentahan ng lupa noong 24. At biglang, lahat ng inutang na pera
ay wala nang pinagkukunan ng kita para mabayaran ito. Nagdesisyon ng Beijing na magsagawa ng matinding hakbang. Naglunsad ng pagsagip noong Nobyembre 25 at inanunsyo ang package na halos 10 trilyong yuan. Tama, 4 na trilyong dolyar ang nilaan para pigilan ang pagkalugi ng lokal na pamahalaan at maiwasan ang krisis sa utang. Ang mga lokal na pamahalaan ay nakabuo ng napakalaking tinatawag nilang nakatagong utang na sa totoo lang ay mga pautang. Kinuha nila ito, hindi nakatala sa opisyal na libro, gamit ang mga financial vehicle na iyon para maiwasan ang opisyal na limitasyon sa pangungutang. Lumobo na ito sa trilyong yuan. Karamihan ay panandaliang utang na may mataas na interest na unti-unting inuubos ang budget ng lokal na pamahalaan bawat buwan. Ang rescue package ay nagbigay sa kanila ng 6 na trilyong yuan na bagong utang sa loob ng 3 taon. Sa madaling salita, gagawing opisyal na government bonds ang mapanganib na utang na may mas mababang interest at mas mahabang bayaran. Nagdagdag pa sila ng 4 trilyong yuan gamit ang espesyal na bonds na ilalabas sa loob ng 5 taon. Kung maayos ang plano, bababa ang utang mula mahigit 1 trilyon sa halos 2 trilyon pagsapit ng 2028. Ang matitipid sa interes ay magpapalaya ng 600 bilyong yuan para magamit ng mga lokal na pamahalaan kaysa pambayad utang. Pero ito ang kailangan mong maintindihan tungkol sa kung ano talaga ito. Hindi ito stimulus, hindi ito pera na ipinapasok sa ekonomiya para hikayatin ang mga tao na gumastos o bumili ulit ng bahay. Ito ay purong pinansyal na pag-aayos, paglilipat ng utang mula sa mga hindi malinaw na account papunta sa opisyal na mga libro kung saan makikita at mapapamahalaan ito ng mga regulator ng maayos. Pinatigil nito ang agarang banta ng sistemikong pagbagsak. Oo, pero wala itong nagawa para lutasin ang totoong problema na wala nang gustong bumili ng ari-arian sa China dahil nakita nilang bumabagsak ang mga presyo sa loob ng 3 taon ng sunod-sunod at hindi na sila naniniwalang babalik pa ito. Bumagsak ang kumpiyansa ng mga mamimili sa mataas na 80. Samantalang dati ay lampas 100 at 20 ito noong maganda pa ang takbo ng panahon. Takot ang mga tao na mawalan ng trabaho, lalo na yung mga nagtatrabaho sa construction, real estate o pananalapi. Kaya anong ginagawa nila? Iniipon nila lahat ng pera nila. Umakyat sa 160 trilyong yuan ang ipon ng mga sambahayan. Pagdating ng kalagitnaan ng 2025, tumaas ng mahigit 10% sa isang taon. Walang gumagastos kaya walang benta ang negosyo. Hindi sila makapag-hire at mas nag-iipon ng tao. Dahil dito, nagkaroon ng totoong deflation sa China. Halos hindi na tumataas ang mga presyo at bumabagsak na talaga ang presyo ng mga pabrika kapag tuluyan nang nagkaroon ng deflation. Mahirap putulin ito dahil hinihintay ng tao na bumaba pa ang presyo. Kaya kaunti ang gumagastos at lalo pang bumabagsak ang presyo. Paikot-ikot lang ang siklo at malinaw ito sa mga numero. Dati, ang real estate ay nagbibigay ng dagdag na puntos sa paglago ng gross domestic product taon-taon. Pero ngayon, ito na mismo ang humihila pababa sa paglago. Ayon sa International Monetary Fund, maaaring bumaba ng 2% ang potensyal na paglago ng China sa mga susunod na taon. Tinatarget pa rin ng Beijing ang 5% na paglago at itinutulak ang mga dekuryenteng sasakyan, baterya at solar panel bilang pambawi. Hindi pwedeng palitan ng ilang export sector ang industriya na katat ng ekonomiya. Hindi ganoon kasimple ang matematika. Bilyon-bilyon ang ginastos ng gobyerno ng China sa problema sa ari-arian. Pero halos walang epekto ayon sa mga numero. Nagpatupad ang China ng bawas mortgage rate, mas mababang paunang bayad, mas mahigpit na pre-sale fund rules, at pinalawak na credit lines sa mga developer gamit ang whitelist. May buyback facility na nagkakahalaga ng 100 bilyong yuan para bilhin ang mga hindi nabentang inventory. Sabi ng ilang analyst, magsisimula na raw ang pagbangon. Ilang buwan lang ang lumipas, iba ang sinasabi nila. Ngayon, sinasabing mahirap pa ring makabangon. Sa madaling salita, hindi ito gumagana. Himayin natin ang 100 bilyong yuan na buyback facility sa teorya. Kaya nitong bilhin ang 1.6 na milyong metro kwadrado ng unsold properties. Halos 19% ng bakanting inventory sa buong China. Ang problema, kahit iyon lang ang bilhin, aabot pa rin sa halos 300 bilyong yuan ang kailangan. Kung ibebenta ang mga ari-arian sa 50% diskwento, 14 na beses pa iyon sa pondo. Hindi sapat ang mga suportang hakbang kumpara sa laki ng problema,
Pero mas lumalala pa ito. Hindi lang ito sa dami ng pera, kundi sa kung gaano karami ang nagagamit. Noong Setyembre, 25.3% lang ng 300 bilyong yuan na pondo ang nagamit. Hindi umabot sa 6%. Noong 2023, ang 100 bilyong yuan na pilot program ay nagamit lang ng 2%. Kung hindi ginagalaw ang pera, may problema sa sistema. Hindi rin kayang ayusin ng mga pulisya lang ang demand. Nagbago ang demografiya, kumonti ang nangangailangan ng bahay, at limitado ang kakayahan ng tao bumili. Kaya kahit maganda ang alok, hindi pa rin sila makabili. Dahil di sigurado ang trabaho, mas nag-iingat ang tao sa pera. Tuloy ang pagbagsak ng merkado ng ari-arian sa China. Hindi kulang ang pagsisikap ng gobyerno, ngunit mas malaki ang mga kalaban na di kayang solusyonan ng anumang pagbabago sa pulisiya. At kulang ang pondo para maresolba ito. Kailangan mo ng mga taong gustong at kayang bumili. Nakulang ngayon sa China. Di tulad ng Hapon. 3 bagay ang nagkaiba sa sitwasyon ng China. Una, ang bula ng Hapon ay humupa matapos ang pagtaas ng presyo, pero pinutol ng China ang kredito habang bumabagsak na ang merkado, na nagdulot ng biglaang pag-freeze. Ang Hapon ay nakaranas ng sobrang taas ng presyo ng ari-arian, habang ang China ay naiwan sa milyon-milyong ditapos na bahay na nagdulot ng pagbagsak ng tiwala ng publiko dahil sa krisis pinansyal. Di tulad ng Hapon, ang ekonomiya ng China ay malapit na konektado sa ari-arian. Lokal na kita, yaman ng sambahayan, bangko at trabaho. Nang bumagsak ang real estate, lahat ay apektado. Kaya ang krisis sa ari-arian ng China ay hindi lang tungkol sa bakanteng apartment o naluging developer. Naging isang ganap na pagbabago sa ekonomiya ito na binabago ang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo sa aktual na panahon. At ang mga epekto nito ay mararamdaman sa buong mundo sa mga darating na taon. Tanong kung makakahanap sila ng direksyon bago gumuho ang sistema dahil sa utang at deflasyon.